'Di ba? Alam niyo naman po si Brother Eli kapagka ho nagsasalita mga kababayan, ganyan, eh. Laging medyo akala mo galit, eh. Hindi kasi debatista, eh. Kapagka debate-debate mga kababayan, eh, alam mo na, 'no? Palaban lagi yung boses niyan. O game, pakinggan natin. Na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang iluboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Di tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Di mali ang Diyos mo. Tama, tama nga naman. O, di po ba? Hindi, pero may napapansin yung ibang mga kababayan natin sa mga iglesia ni Cristo. Sila daw ho, medyo last minute na silang ano, 'no? Medyo last minute na po silang pumipili nung kandidato. Kumbaga, malapit na yung eleksyon at ramdam na ng mamamayang Pilipino kung sino yung mananalo, saka sila pipili nung kandidato nila, 'no? Yan yung sinasabi nung mga kapwa. Ako din ho, napapansin ko ho yun, 'no? Miski ho nung panahon nung kay Pangulong Bongbong Marcos, last minute na din, halos ilang araw na lang po, siguro 10 or 11 days na lang bago sila nagpahayag na susuportahan namin si Bongbong Marcos. Parang ano na, 'no? Parang kung sino na lang ang tingin natin na mananalo, siya ang pipiliin natin upang sa gano'n hindi tayo mapahiya. 'Di ba? Sabi ni Miriam Tuyay, INC ang nagpapahirap sa mga Pilipino kasi ibinoto nila ang nagbibigay ibinoboto nila ang nagbibigay ng malalaki. Tuloy. Ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-endorso ng kandidato. Ayon sa Oo nga. 'Di ba? Hindi kasi mga kababayan, ang INC naman ho, dati gano'n naman ho sila, 'di ba? Sabi nga, ayaw ng INC na meron silang meron silang mga nakaupo sa gobyerno, eh. Ayaw nila ng pulitikal. 'Di ba, Ed-ong? Pasok sabay like daw. Ayaw nila ng ganyan. Ewan ko lang etong mga panahon na 'to, etong mga huling mga buwan huling mga eleksyon, talagang makikita mo talagang nakikialam na ho sila mga kababayan. Yung Net25 nga nila, halos karamihan na dun ang tinatalakay, political, eh. Kung makita nyo nga po, mga bossing, yung nangako sa inyo ng 2,000 piso pababa na na bill sa kuryente, lagi po dun nagsusumbong yun sa Net25. 'Di ba? Pagka medyo dehado siya doon sa mga debatehan, pupunta sa Net25 yun, magsusumbong doon sa dalawa niyang kakwentuhan doon. konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno. Nga naman, 'di ba? Iboto mo yung sa tingin mo na magaling, mahusay at iaangat ang Pilipinas. Hindi yung dahil sinabi kasi nito, wala, kailangan natin sundin 'to, eh. Kailangan natin sundin 'to kasi yan yung leader natin, eh. Ayon sa konsensya mo. 'Di ba? Habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kain Yan, totoo yan. Totoo yan, mga boss chief amo, sir. Uulitin natin, yung sasabihin po ni Cal Eli Soriano. to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At yun ang lagi kong pinapaliwanag sa inyo, mga kababayan. Nakikita natin kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief amo, sir, wala ho diyang, tawag dito, utang-utang na loob. Utang na nyo. Sabi siguro ni Pangulong Bongbong Marcos, nirereklamo kayo tapos gusto nyo sanggahin ko, salagin ko. No? Isa-isahin natin mga boss. Si Chavit nga, kaya nga umiiyak si Chavit Singson, mga bossing, bakit? Kasi daw ang sinasabi niya, ganito, ganyan. Si Bongbong Marcos tinulungan, tapos ngayon, hindi kami ganyan, hindi na kami pinapansin. Baka kasi may imbestigahan sa inyo, kaya kayo lumalapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi makukuha sa utang na loob si Pangulo. Kung tinulungan nyo siya, di salamat. Tignan nyo si Kibuloy, nagpatayo pa ng entablado. Ginamit pa yung
mga studio niya at yung mga speaker niya. Di ba? Ano nangyari ho? Wala. Merong batang nagrereklamo eh. Na di umano, minolest daw ho ni Boss Kibuloy. Oh, utang na loob. Sorry, boss. Inirereklamo ka nito. At mukhang may mga probable cause yung sinasabi nila. Kailangan mong harapin, boss. Ganyan ang Pangulo, mga bossing. Kapag kayong mga walang utang na loob na presidente ang naluluklok natin, patas po yan sa mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi kung may utang na loob yan, kasusundin niya yung utang na loob niya doon kay Buloyski o doon kay Manong Chabit, malamang ho, pabor na pabor ang presidente sa kanila. Pero hindi eh. Di ba? Hindi ho eh. Oh, patas tayo. May nirereklamo sa inyo, kailangan nyong harapin. Di po ba? O tuloy, Ka-Eli, Dahil sa i-endorso, kinakapitan ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Oh, correct. Tama nga, Tama nga, Tapos may nakita tayo na bali-balita nung isang beses na ibinlag natin para daw nagtatampo daw di umano yata yung INC kasi merong mga gustong pabor sila na hindi nasunod ng Pangulong Bongbong Marcos. Kala nila uurungan sila, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho. Sandali lang ha. Sandali, Diyan lang kayo. Wait lang, may inaano lang ako. Di ba? May tinatype lang ako. Ayan. Okay. Yan. Tuloy mo pa, Ka-Eli. Ito Sir BMB Romy, shout out po sa inyo. Arturo Garcia, sabi ni Diskaya, etong 50 million pangkape at merienda mo. Kanino naman ibigay yan? Sa mambabatas na naman na magtatanggol sa kanila, sa Senate Blue Ribbon Committee. Isang buhay na karanasan, inendorso ng Iglesia ni Cristo sa ERAP. Ano nangyari kay ERAP? Yun. Inendorso ng Iglesia ni Cristo si ERAP. Ano nangyari kay ERAP? Ayun, plunder ang kaso. El Shaddai din. Di ba? Ang El Shaddai inendorso si ERAP. Ano ngayon? Ba't hindi nyo tinulungan si ERAP? May katwiran ho, si Brother Eli, mga bossing. Kaya lang, maagang namayapa ho eh. Gawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta. Dahil, halimbawa pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak niya kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsensya yung membro mo. Oo nga, correct nga, kung boto mo, okay na yun, no? Pero bilang isang leader sa simbahan, syempre alam niyo naman, yung mga taga-sunod nyo, susundin agad yan. Di ba? Nilalagyan mo nga. Pag naging corrupt, yung sinabi mo, eto, iboto mo si Marcoleta, no? Inendorse mo. Pag naging corrupt si Marcoleta, ngayon, cargo de consensya pa kasi binoto ko pa to eh. Ngayon, pag hindi naman binoto, cargo de consensya din naman yun. Kasi hindi ko binoto, hindi ko sinunod yung leader ko eh. Di ba? Kaya, bumoto ho kayo ng naaayon sa sa konsensya ninyo. At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya hindi masunuring ng simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro mo. Hindi kailangan mag-endorso sino mga religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sinong maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang membro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na Correct. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang magsasabi natin.
Ayan, ha. Eh, alam niyo na kung sino pinatungkulan nitong si Brother Eli Soriano ho. Hindi ko na dapat sabihin kung sino yung pinapatungkulan. 'Di ba ho, mga kababayan? Ngayon, mga boss chief amo, sir, andiyan na po si Just Vincent. Sabay-sabay na po nating kawayan si Just Vincent. Shout out sa iyo. Maxip, dapat hiwalay ang simbahan sa politika. Ganun naman ho sila dati. Ewan ko ngayon, no? Eto may pa-peace rally, yung nakaraan, peace rally. Pero eto ngayon, ano daw? Transparency and accountability. Sabi ko, bakit hindi nyo ginawa yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Dahil nga, nung panahon niya, yung SALN, ano ginawa sa SALN? Oh, pinahirapan yung mamamayang Pilipino na masilip, mabuksan yung mga SALN ng mga politiko. O, di ba, yung panahon nila yun. Tapos, may mga secret na mga ano pa, secret decision pa nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi ginawa ng INC na mag-rally nung mga panahon na yun? At eto, yung Pangulo natin, yung Ombudsman natin, yung dating House Speaker, ang mga sinisigaw, i-open natin lahat sa publiko. Tapos ngayon sila, magra-rally at sisigaw daw ng transparency and accountability. Ano yun? Eh di ba parang ang gulo ho, mga kababayan? Baka naman gusto nyo lang mapaupo yung dating Pangulong Duterte. Yung mga Duterte o si Sara Duterte. Kasi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, eh walang pabor-pabor. Baka hindi na kayo napapaboran. Kaya ang ginagawa nyo, o yeah, rally tayo, rally dito, rally doon. Pero hindi ho eh. Sabi ko nga ho sa inyo, no? Kahit ilang beses kayong mag-rally, kahit umabot pa ng 2 milyon yung mga tao na sasama sa inyong rally, mga bossing, hindi po bababa ang Pangulo. Bakit po? Dahil alam nating lahat kung ilan po ang mismong populasyon ng Pilipinas at kung umabot kayo, no? Ang galing ko, no? Nakita nyo naman, nagtatype ako dito sa gilid tapos kausap ko kayo. At umabot man ng 2 milyon kayo, alam nyo ho, alaws din eh. Alaws din. Bakit? Wala pa sa 1 minuto, wala pa sa 1% ng populasyon ng Pilipinas. Iyan pong dadalo sa rally ninyo. Kaya kung ang nais niyan ay pababain ang Pangulong Bongbong Marcos, wala. Hindi mangyayari at hindi magtatagumpay po. At ipalit si Sara Duterte, hindi ho magtatagumpay.